Hello mga karelasyon. Maraming babae ang nagtatanong, bakit biglang nagbago? Maayos naman ako. Pero bakit parang nawalan siya ng gana sa akin? Ang sagot kadalasan ay hindi tungkol sa itsura, sa sex, or sa third party, kundi sa mga kahinaan o weakness ng mga lalaki pagdating sa babae. At kung interesado ka, manood ka. Number one, ito yung madaling matamaan ang ego kapag galing sa babaeng gusto niya. Ito ang numero unong kahinaan ng lalaki, ang ego. Ang lalaki kahit gaano yan ka-loving, mapagmahal, ka-soft, or kalambing, o kahit gaano siya kamoderno, may malalim na pangangailangan na makaramdam ng respeto. Kapag palagi mo siyang pinupuna or kinokorek sa harap ng iba, kapag ginagawa mo siyang katatawanan, kapag lagi mong pinapamukha na mas magaling ka, unti-unting napuputol ang attraction. Real talk lang, ladies. Mas kakayanin ng lalaki ang kulang sa lambing kaysa sa kulang sa respeto. Kapag natamaan or nasugatan ang ego niya, hahanap yan ng lugar kung saan niya ulit yon bubuuin. At ang masama dyan, sa ibang tao. Number two, mahina siya sa papuri at appreciation mula sa babae. Akala ng marami, babae lang ang nangangailangan ng emotional validation. Mali yun. Ang lalaki, gutom na gutom din sa appreciation. Pero hindi yan kumikibo. Tahimik lang yan. Ang lalaki, ginagawa niya ang lahat. Sa trabaho, nag-e-effort yan para sa minamahal niya o para ma-upgrade ang sitwasyon niya. Nag-a-adjust yan sa mga bagay-bagay, sa relasyon, at kung ano man yan. Pero uhaw na uhaw yan sa papuri na sana ay nanggagaling din mismo sa babae na malapit sa kanya. Kapag wala siyang naririnig sa mga ganito, nawawalan siya ng motivation, nawawalan siya ng gana, at napapagod siya. Mas nakakaramdam yan ng pagod sa mga ginagawa niya kapag walang naririnig na kahit anumang magandang sasabihin sa kanya ng babae. Kapag may babaeng magsasabi sa kanya ng congratulations, ang galing-galing mo talaga. O kaya salamat sa pagtulong mo, salamat sa effort mo. Ang mga simpleng pananalita na yan, napakalaki ang tama noon sa kanya in a positive way. Kaya ladies, huwag nyo nang ipagkait ang mga papuri if he deserves it. Okay? Number three, mahina siya kapag pinaparamdam mong gusto at ninanais siya. Hindi lang basta tungkol sa init ng katawan ang habol ng lalaki. Ang totoo, gusto niyang maramdaman na gusto siya. Kapag palagi siyang rejected, kapag pakiramdam niya na parang obligasyon lang siya, kapag wala ng kilig, lambing, o desire. Kapag ganon lagi-lagi ang senaryo, hindi yan agad-agad maghahanap or mangangaliwa. Pero unti-unti siyang magiging emotionally distant. Para sa lalaki, ang intimacy ay yung nararamdaman niya na gusto mo siya, na hindi ka napipilitan, na mutual ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Kapag ikaw bilang babae ay ipinaparamdam mo rin sa kanya na pareho kayo ng nararamdaman sa aspetong intimacy, napakalaking boost yan
sa lalaki. Number 4, gustong-gusto niyang maramdaman na kailangan mo siya, na kailangan siya ng babae. Ang lalaki, gustong-gusto ang pakiramdam na may silbi ako sa buhay mo. Kapag sinasabi mong, kaya ko namang mag-isa hindi na kita kailangan. Ang mga ganyang mga sinasabi mo ay napakasakit sa pandinig at sa puso ng lalaki. Kasi ang lalaki, natural yan na protektahan ang kanyang partner na babae. Protektahan ang babae. Kaya kung ikaw mismo ay ipinagtutulakan mo siya na para bang wala siyang silbi, na siya ay inutil, sobrang nakakasama ng loob yan sa lalaki. Ano pa nga ba ang silbi niya sa relasyon kung yan naman ang ipinapamulat mo sa kanya? Kaya bilang babae, kahinaan ng lalaki na nakikita niya na ikaw ay safe sa piling niya at natutuwa ka dahil nandyan siya para sa iyo. Kapag ganyan, mas mamahalin ka niya. Number 5, mahina siya kapag ang babae ang tumama sa insecurities niya. Hindi lang babae ang mga insecure. Mas tahimik lang kasi ang mga lalaki. So, ito yung mga insecurities ng lalaki na hindi naman sinasabi. Ang itsura. Yung kita niya, ang kanyang performance bilang lalaki, at ang pagiging sapat. Laging tumatakbo sa isipan niya ang mga bagay na yan. Kapag nakikita niya o nararamdaman niya na meron siyang pagkukulang sa ganitong aspeto, lumalabas yung kanyang insecurities. Though hindi niya yan sinasabi, pero deep inside ay sobrang apektado siya. Kaya bilang partner na babae, nandyan ka para kausapin siya, para iparamdam mo sa kanya na handa kang makinig sa mga sasabihin niya. Weakness ng lalaki yan. Kapag nakikita niya sa iyo na ikaw yung number 1 na sumusuporta sa kanya. Kapag ganoon, mas nagiging confident na ang lalaki. Yung mga insecurities niya ay sabihin natin hindi yun agad nawawala. Pero at least natatanggap niya o naisasantabi niya o nagkakaroon na siya ng positive mind, positive approach kung paano niya malagpasan ang mga ganitong insecurities. Dahil nandyan ka na handang umagapay sa kanya. Number 6, mahina siya sa babaeng nagbibigay ng kapayapaan, ng peace. Ito na yata ang pinakamalalim na kahinaan ng lalaki. Sa una, normal yan, attraction, physical. Sa gitna, yung passion. Pero sa bandang huli, walang mas hihigit dyan kundi ang peace of mind. Mapayapang kaisipan. Kapag puro away, kapag puro drama, kapag puro problema, kahit gaano ka kaganda o kaseksi, iiwanan ka ng lalaki para sa katahimikan niya. Ito na ang sobrang kahinaan ng lalaki. He wants a woman that brings peace. Yan lang. At siguradong magtatagal kayo habang buhay. Okay? So, mga karelasyon, kung iisipin mo, ang mga kahinaan ng lalaki ay hindi tungkol sa panloloko, hindi tungkol sa kasamaan. Kadalasan, tungkol ito sa hindi nila masabi. At bilang babae, hindi mo obligasyon na buhatin ang emosyon ng lalaki. Pero kapag naiintindihan mo kung saan sila mahina, mas magiging malinaw kung alin ang dapat iwasan, alin ang dapat ayusin, at alin ang hindi mo na dapat ipaglaban. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.